Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Noel Ocampo Reyes, Assistant Secretary for Strategic Communications. At the same time po, spokesperson ng Department of Agriculture. Ito po ang ating 67th virtual presser ng IATF Task Group on Food Security under the leadership of the Department of Agriculture sa pamumuno po ni Secretary William Manong Willie Dar. Yan po. At kasama po namin sa IATF ay 19 na government agencies. So, 20 po yan. Napakalaking poder po kasi. So, 6 po ang sub-task groups na create. One is the food resiliency. Number 2, energy. Pangatlo, food value chain and logistics. Pang-4, water. Pang-5, agribusiness. At pang-6 po, food procurement and distribution. Ngayong hapon po, tatalakayin po natin ang dalawa sa pinakamahalagang sektor ng agrikultura. Although, combined po, ang tawag natin dito ay livestock and poultry industry or interchangeably poultry and livestock industry. Kabilang po sa ating mga pag-usapan ang mga update po, lalo-lalo na po sa ASF. Yan po, nagbibigay ng dahilan kung bakit mataas ang presyo ng ating mga baboy po ngayon sa pamilihan. No? At kasama natin para bigyan ng katugunan ng mga issues, major issues on this sector, important sector, ay walang iba kundi si Undersecretary William Medrano po. Siya po ang doktor ng mga paghahayupan, Undersecretary for Livestock and Poultry. Good afternoon po. Naimbag ng malam. Naimbag ng malam. Good afternoon, Asik Noel. Yep. Si Yusek Willie po ay taga Tubong Isabela po yan. Kaya Ilocano po. Kita niyo yung features niya. No, ha? Parang talagang ibanag na pogi. Yan po. Good afternoon po. At ganyan sa lahat po ay kumusta? Siyempre, Happy New Year pa rin po. No, ha? At sir, kumustahin natin ang ASF? Kumusta na ang ating... Well, magandang balita, Asik Noel, kasi yung incidence ng ASF spread, bumababa na. No? Base sa ating monitoring report ng Bureau of Animal Industry. So, magandang balita yan, but ganun pa man ay hindi tayo magpabaya. At ang aim natin talaga is to stop itong tinatawag nating ASF at meron tayong mga estratehiya para itigil or bawasan stop natin itong ASF. At ito yung iba't ibang key strategies. Una dito yung targeted communication. Second, intensified surveillance. Number 3 is i-geotag natin yung mga animals at saka meat movement. Okay. At siyempre, kailangan natin as key strategy number 4 intentional meat and product testing. At napaka-importante, yung localized attack, yung participation ng ating mga local government units at the municipal level. Balikan po natin, Yusek, anong tawag natin dyan? Tigil. Tigil. Pero sumatotal, anong gusto natin? Ang sumatotal, ito, yung na-mention ko, these are key strategies, but ang pinakamalaking programa ay ang tawag natin ay Bantay ASF sa barangay or in short, Babay ASF. Sana po, no ha? At again, yan po ang kailangang pagtuunan ng pansin, Yusek, di ba? So, ano po ang gagawin natin para ipatupad itong barangay, Bantay ASF sa barangay or Babay ASF? Ano po ang mga... Well, under ng Bantay ASF sa barangay or Babay, ito ay isang malaking proyekto to be implemented nationwide. Ito yung complementation ng DA-BAI with the local government units, especially provincial and municipal, dito sa ASF control and prevention. then private sector po mismo, ano ha? Yes, kasama ang private sector. Very important ang kanilang role. Yung Univet po, UNACO, at veterinarians mismo, yung Philippine College of Swine Practitioners. That's correct. Opo. Yeah, pero pinaka-lead role sa implementation ng Babay ASF is ang ating municipal local government units. Yes, tama po.
At pwede po nating ibida yung talagang pagtutuunan natin ng pansin yung biosecurity measures ng ipapatupad. Talagang masasaksihan natin in the next few months ang stringent biosecurity measures na gagawin. At maganda po rito, siguro i-highlight natin yung meron pong test kit na napakamura na na-develop para sa Central Luzon. Yeah, ikwento niyo po. That's correct. Yeah, napakalaking component nitong Bantay ASF sa barangay ay yung paggamit natin ng nano-gold test kit. This is a molecular rapid test kit na dinevelop ng ating mga Filipino scientists sa Central Luzon State University. At ito ay napakabilis. Isang oras lang, meron na tayong resulta. Paano gagawin po? How do you test one? Suspected of ASF? How? Well, maganda itong test kit. Kumpara mo doon sa iba dahil ito, laway lang, saliva, tapos yung mga dumi at saka yung mga wall ng mga fish pen, pig pens ay makukuha mo na. Okay, hindi na kailangan ng blood sample po. Hindi na kailangan ng blood sample. So, maganda po yan. Napakahirap yun kasi talagang i-restrain mo pa yung animal sa pupunta ka ng laboratory pa. That's correct. Okay. So magkano po yan, yung test kit na yan? Well, mura ito. Ang per sample, umabot lang siguro mga 45 pesos. Malako. Kumpara mo doon natin paramihin yan. Yung sa PCR test kit is nasa 3,000. Wow, ang laking mura. So again, we expect that, kaya po bang i-produce o pwedeng ipamahagi sa ibang laboratories or institutions para mas marami ang magawang test kits? Yes, Asik Noel, we just released 10 million pesos for the massive propagation ng nano-gold test kit sa Central Luzon State University. Okay, so expect... At yung 10 million na yan, dadagdagan pa natin para lalong mas marami yung kanilang ma-produce, ma-improve yung kanilang capability. At yan ang isang pag-usapan with CLSU to submit proposal for funding. Meron na tayong additional 20 million coming from the Bureau of Animal Industry. Idagdag natin sa 10 million. And para mas mabilis at mas marami. On the other side of the coin, Yusek, siyempre, itong prevention and control ng ASF, pero on the positive side, ano pong gagawin naman natin para maparami natin? Kasi yun po talagang issue. Mababa ang supply ng baboy, kaya mataas ang presyo ngayon. So, paano po natin palalakasin ulit, bubuhayin yung hog industry? Yeah, tama ka dyan, Asek Noel. Alam na natin yung kalagayan ng ating pork industry. Medyo kulang na yung natin, yung baboy natin at tumatas na yung presyo. Kaya part ng ating Bantay ASF sa barangay program is yung tinatawag nating repopulation. Okay. Ngayon, itong repopulation, meron tayong tinatawag na calibrated repopulation. Siyempre, titignan natin yung mga areas na affected by ASF, pero pwede na. Ipa-assess natin sa mga expert, sasabihin nila, pwede na. Okay. So, doon tayo maunang mag-repopulate. Ilang buwan po, paano ma-determine kung ilang buwan bago makabalik uli na mag-pag-grow? It varies, pero usually mga after 6 months. At tuloy-tuloy yung disinfection, decontamination, ay pwede na. Pero meanwhile, pwede silang mag-alaga din ng mga ibang klaseng, kunyari po, manok, pato, itik, magtanim ng, free-range chicken. Yeah. Pero balik ako doon sa repopulation program natin. Okay, sige. Una sa lahat, meron on the part of the Department of Agriculture under the leadership of Secretary William Dar, meron tayong 400 million approved repopulation program. Wow, good. At ito ay manggagaling sa Quick Response Fund. Okay, so yung lahat ng regions affected by ASF, they are entitled to submit proposals so that we can isa-isahin natin po para alam ng mga tinamaan ng ASF sa Cordillera, CAR, Region 1, Region 2,
lalo-lalo na sa Region 3, 4A. sa 4A, Calabarzon, sa Bicol, parts of Region 11, parts of Soc-Sargen. Yung hindi naman Yes, lahat yan. yes, Yung yes. dalawa lang po yan, hindi total na Mindanao, sporadic lang po yan sa Region 11 sa Davao, 40 Yes. lang po, sa Davao Sur lang ata yan. And then Soc-Sargen, napakaliit lang And po. in addition to this, meron din tayong Bayanihan 2 stimulus package na 125 million at ito ay gagamitin natin for the establishment of swine multiplier and breeder farms. Ito yung Okay. magsusupply mamaya ng Okay. mga biik na ibibigay sa mga backyard raisers para makapag-umpisa ulit sila ng kanilang swine livelihood. So, ulinawin natin, maliban doon sa 400 million, meron pa ho tayong, ito yung mga breeders na mga inahin. Yes, yes. Okay. Yan po. Sa ITCPH, ano po yung ITCPH? International Training Center for Pig Husbandry Saan na po yan nakikita? nasa Lipa, Batangas. At Sila ito ay under ng Agricultural Training Training Institute. Institute. Yung multiplier breeder farms for swine, yung 95 million po, doon po yun, ano po? Yes, ito ay ibabase natin sa mga selected state universities and colleges, selected local government units, and even farmers cooperatives and association. Ang kanilang term of reference, ang kanilang responsibilidad is siyempre breeders yung mga nandun. Okay. Magpaanak lang sila ng magpaanak. Lahat yung anak ay i-distribute natin, ibibigay natin sa mga backyard raisers. So, yan po. Tuloy-tuloy. nasa baba. May nucleus farms and 15 multiplier farms. That's correct. May package module, may breeders. I-improve yung facilities, may housing. Yung AI po, ibig sabihin, artificial insemination centers. Yes, that's correct. Feeds, pagkain, drugs and biologics, yun po para kung may sakit. And then may training po. So, ang production for 1 year, we're looking at a target of 600 breeders. Yes. Na inahin. For new MFs, multiplier farms. Producing about 7,000 breeders breeders. for distribution. Napakaganda po. Ayan po. So again, kumusta naman po? Pakita natin yung mga sa baboy, sa merkado. Again, we'd like to see maibsan po ang supply. No? Thank you naman po sa mga breeders, hog raisers sa Visayas at Mindanao for heeding the call of the Secretary na for them to deliver hogs continuously to supply Metro Manila. Kasi ito pong pinakamalaking sentro ng consumption, di po ba? Yes, yes. So tuloy-tuloy naman yan, Asek Noel, na nagpaparating tayo ng mga hogs coming from Visayas and Mindanao, mostly from Mindanao, para ma-maintain natin yung supply ng baboy dito sa Luzon, especially Metro Manila. Para ma-stabilize natin yung supply at saka yung importante yung presyo. Oo, tama. So again, meron pa pautang yung indemnification, di ba? Nabanggit niyo po sa mga kaibigan natin mga binibigyan po yung na tinamaan ng ASF, binibigyan po ng 5,000 pesos kada isang ulo na matay na baboy. At malaki na po. Magkano na po ang ibigay natin? Tungkol dito sa indemnification, malaki na rin po ang naibayad natin sa lahat ng tinamaan na backyard raisers. Yun ang una nating nabayaran. At ito ay nanggagaling sa President's Contingent Funds at saka Quick Response Funds. Okay. At lahat po na naibayad natin dito ay umaabot na ng mga 640 million? 1.3 billion. Okay. Wala pa naman. Halos lahat po yung natamaan na backyard raisers ay nabayaran na. Okay. Meron lang konting hindi hindi pa nabayaran dahil siyempre kailangan mag-submit ang local government units ay dadaan sa regional field office natin at tinitignan po yung mga documentary requirements Apo. para mabayaran lahat. Okay. Basta nag-submit ang regions dito sa atin, definitely mababayaran po lahat. Okay. Yan po. At maliban dun po, nagbibigay din po o nag-offer, may offer po ang DA through the ACPC ng 30,000 pesos na zero interest loan, 30,000 po yan para maka-engage sa
livelihood, pag-aalaga ng manok, ng itik, o kambing, wag lang baboy muna, doon sa mga areas na tinamaan ng ASF. Yeah, that's correct. So, at this point, Yusek, bigyan natin yung mga tanong ng ating mga kaibigan sa media. Sila po ay sila Ray Pilayo ng UNTV, John Enriquez ng DCAS, Jasper Arcalas ng Business Mirror, Annabel Surara ng DCEC, Neil Miranda ng DCME, Shaila Francisco ng TV5, Revin Uchabe ng Business World, and Maureen Simeon ng Philippine Star. Tanong po ni Ray Pilayo ng UNTV, ilan po ang inangkat ng Pilipinas na pork at manok noong 2020 compared sa 2019? May datos po ba tayo? Ilan ang tinaas at binaba? I'm sorry, hindi ko wala akong data sa ngayon. Pero ibigay natin mamaya kay Ray. Pwede natin ibigay. Kukunin po natin sa Bureau of Animal Industry dahil sila po yung namamahala ng mga Sige, Ray, ibabalita namin sa iyo mamaya. Anyway po, ito, yung presyo po ng pork, may balak po bang i-revise yung SRP natin? From 320 to 380, may pag-uusap po ba? Medyo mataas na nga po yung retail price ng pork. Umaabot na ng 380, 390 for liempo. At kahit manok, umabot na rin ng 170. Okay. At tungkol sa SRP, I think pinag-usapan na rin ng ating AMAS under the leadership of ASEC Christine and Yusek Gonzales. Okay. Sila kasi ang in charge sa consumer affairs. Okay. At kumusta naman po yung first border project natin yan? Kalahating billion yan, alam ko ano po, sa MICT. Yes, umuusad naman po at malapit na po ang bidding process nung ASEA, Agricultural Commodity Examination Area. Ang tinitignan ngayon ay or inaantay ngayon is yung approval ng PPA para doon sa area na paglalagyan, about 2,000 square meter inside the MICP. So malapit na po tayo groundbreaking yan. Once na ma-approve po yun, isa-subject na ng breeding process at pagka may award na to a qualified responsive bidder, tuloy-tuloy na po yung construction. Okay. Ito po, tanong ni Jasper Arcalas, ano po ang, tama-tama po, ano po ang outlook natin ng supply-demand ng pork and supply for this year po? Well, kung ang pag-usapan ay yung pork forecast or outlook for 2021, dahil po sa nandiyan pa rin yung epekto ng African swine fever, ay meron pa rin tayong deficit for 2021 starting this quarter. And ginagawa naman natin ng paraan. Of course, yung deficit natin, we hope na ma-solve natin through our repopulation program. At may mga dumadating naman through importation na para ma-stabilize yung supply. For broilers, we are happy to inform you na stable po tayo dito. We have enough supply, more than 100% self-sufficient. May surplus po tayo on a quarterly basis. Mga ilan po? From equivalent to 11 days to 14 days per quarter. Dami. Sobra po. Itong broiler po, medyo nagtaas ang presyo dahil alam naman natin, dahil nagmahal ang baboy, pumunta sila sa manok. Okay. So, tumaas ang demand ng manok, medyo yung production ay medyo stabilize. Kaya yung supply natin is medyo manipis. Okay. But still, we are self-sufficient in broiler. Okay, thank you. Mayroon tayong sapat. More than 100% sufficient. Sundan ko na po yun. Tanong ni Annabel Surara po ng DCEC Radyo Aguila, hanggang kailan po natin mararanasan yung mataas na presyo ng baboy? Yan po. Yusek.
We hope na magkaroon na tayo ng impact dito sa mga repopulation project natin by second quarter. So we hope third April, quarter, May. third quarter hanggang fourth quarter, kung meron na tayong dagdag na supply, then siyempre madagdagan din yung parating na mga baboy from our imports. Sana ma-stabilize natin yung presyo. Tinanong niya rin po, Yusek, yung ilang probinsya na po ba ang tinamaan ng ASF? Meron po tayong mga bigay natin later? Yeah, 11 regions. Sorry, kanina, nakalimutan ko yung ilang provinces. Oo po. Sige, babalikan na ka namin. And meron tayong mga nasa 431,000 culled. Okay, Culled, 430 pigs. plus. Okay. Ayan po. So again, si Shaila Francisco po, meron po bang pag-aaral para yung presyo po ng baboy at manok ay sa ilalim uli sa SRP? May pag-uusap po bang ganyan? Yes, ongoing yung usapan para magkaroon tayo ng panibagong. Sige. Unahin lang po natin yung mga tungkol doon sa livestock and poultry. Yan po, kay Reven Ochabe, yung latest sa ASF, yun po, nabigay na rin. How about bird flu on the poultry side po? Well, ito, okay naman, napakagandang balita, Asik Noel. Ang avian influenza or bird flu ay na-eradicate na natin. We are already free. Dineclare na yan ng ating Bureau of Animal Industry. Hindi pa ng OIE. And then, siyempre, pipirmahan din ni Secretary. Okay. Pero thereafter, OIE. International. Yes. Okay. So, tanong pa ho ni Reven Ochabe ng Business World, can you give us details on the partnership with UNACO, Unibet, and the Philippine College of Swine Practitioners? Opo, napakaganda ang mga partnership sa ngayon between DA and our industry. Tuloy-tuloy po yung usapan. Just yesterday ay kausap natin ang mga leaders ng UNACO at nag-commit po sila na tutulong sila dito sa pag-alaga ng baboy, especially sa backyard. Meron silang magandang programa sa backyard. They were saying that meron na silang repopulation program. Sa Tarlac dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. At sabi nila, they are successful. At sabi, ang proposal naman natin from the DA, dito sa ating repopulation program, dahil lahat ng backyards, bago natin bigyan ng suporta, ay ikla-cluster natin sila. At through the cluster, we hope that the companies like UNACO can also provide cheaper feeds para itong mga racers ay hindi na sila gagamit ng swill feeds para maiwasan na yung infection ng ASF. Okay. So, yun ang isang magandang pinag-usapan. At open naman sila. At isa pa doon is, open sila na makipag-contract growing ng mais para gagamitin dito sa... Ano naman po ang papel ng Philippine College of Swine Practitioners? Ito po yung mga veterinarians, di po ba? Yes. Since the outbreak, napakaganda yung contribution, napakalaki yung contribution ng Philippine College of Swine Practitioners, sina Dr. Manlapos, sina Dr. Montenegro. In fact, itong Bantay ASF sa barangay, yung buong konsepto ay nanggaling sa kanila. Okay. Maraming salamat. Pinilot with the support ng ATI, ITCPH initially. Na-pilot natin ito sa Batangas at saka sa Bulacan. At napakagandang naging resulta sa Batangas kasi sa ngayon, okay, hindi kumalat ang ASF. Okay, na-contain nila at marami pang baboy sa Batangas actually. Okay. Mas magandang balita po yan. Yun ang palagi nating ginagamit ng example na dapat sundan natin yung ginawa ng Batangas na naprotektahan nila yung malaking swine industry nila. Okay. Through this bantay sa ASF sa barangay. So, with this, ito na yung gagamitin natin. Sa national program. Sabi ni Secretary, ito na yung
platform, ito yung programa natin para sa lahat sa buong bansa. Ganda po yun. Tanong naman po ni Maureen Simeon ng Philippine Star. May industry ano daw po, reports na yung losses, total losses ng ASF. Tama po ba yun? 56 billion? Ganito, base sa ating estimate, yung mga datos natin na pinag-usapan both government and the private sector, ay ang population loss due to ASF ay umabot na ng 28% Okay. for Luzon area. Okay. And sa Mindanao ay nasa 1.7% Maliit lang. loss lang. At sa Visayas, alam naman natin, they are still free. So, yun ang... Ano po yung base population? 12.7 million? Yung pa rin bang ginagamit natin? Well, yun ang official ginagamit natin galing Based sa doon sa PSA. PSA. Pero base sa report ng private sector, ang population natin ay nasa 14 talaga. 14 million. Okay. 14 So million. again, so cross-check that percentage against 14 million as per industry sources. 12.7 sa PSA, pero sabi ng industry It's 14 nasa million. 14M. So again, yung how much indemnification fund has been released to today? Again, we repeat it, 1.3 billion? 1.3 billion, yes. Okay. Yan ang total ng nabayaran na natin. Pero meron pang konti natitira na. May konting hindi pa natin nabayaran, especially sa... Ilan daw po yan? Yan natitira na lang. May 100 I million, 50 million? What? Mga, I think, nasa 82 million. Maliit na lang po. Okay. So again po, yung tanong ni John Enriquez, status ng poultry and pork industry as a whole. So outlook natin? Mr. Well, Yusek? dito sa poultry, alam naman natin, this is a private-led industry. And maganda po yung status. Kagaya yung sinabi ko kanina, meron tayong sapat na broilers sa market. At ang maganda dito sa poultry, kung medyo manipis-nipis na yung supply, they can easily produce kasi it only takes 28 to 30 days. Nandiyan na yung broiler. So, the industry can easily respond to an increase in demand. Okay. So, maraming salamat po, Yusek. Final words po from you and from the livestock group. Siya po ang pinaka-head natin sa livestock group ng Department of Agriculture, composed of 4 agencies: Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service, National Dairy Authority, and Philippine Carabao Center. Di po 4 yan? Laki. Yes, ASEC. Sa lahat ng ating mga kababayan, on the part of the Department of Agriculture, livestock agencies, kami po ay talagang ginagawa namin lahat ng aming makakaya para itong supply natin ng karne, itlog at saka gatas ay dapat meron tayong supply. At tungkol dito sa ASF, ako po ay nananawagan sa lahat ng local government units natin, especially sa municipal level, dahil kayo po ang tinatawag nating first responder dito sa ASF. At sana po ay tuloy-tuloy yung tulong nyo sa amin in our fight against ASF. At itong bantay ASF sa barangay, pagtulungan po natin para ma-implement at your level at magkaroon tayo ng impact na sana babay ASF na. Tapos na ang ASF. Sana po, no? Thank you po. Again, Justa Aguina, thank you so much, Yusek Willie Medrano. Thank you, ASEC. Okay. At maraming salamat. Maraming salamat po. Yung pong mga tanong na iba ni Shaila Francisco tungkol po doon sa frost sa Cordillera, balikan po namin kay Shaila, pati doon sa yung frost na rin po, no? And then kay Neil Miranda, tungkol naman po doon sa fish kill sa Cotabato, sa Lake Cebu, ibibigay po namin ng report dyan, ang kasagutan dyan at kung ang gagawin. So again, sa aming pagtatapos, sinisiguro po namin ang sambayanan na sapat ang pagkain para sa lahat. At muli namin pinaalala na dapat tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain,
ng produkto, essential inputs para po sa food production. Let's all take an initiative to ensure the efficient and fast delivery of food and other produce from the farms and fishing grounds to the markets. Magkaisa po tayo para ang lahat ng pamilyang Pilipino ay magkaroon ng access sa ligtas, dekalidad at murang pagkain. Muli, papasalamat kami sa ating mga milyon-milyong magsasaka, Yusek, mangingisda at siyempre po nag-aalaga ng baboy, manok at iba pa para naman po ay sila po ang ating food champions na patuloy na kumikilos para makamit natin ang kasapatan ng pagkain para sa lahat. Sa buong pamilya ng Department of Agriculture, sa lahat ng regional field offices, bureaus, attached agencies and corporations, foreign assisted projects, kaisa natin ang kalihim, Secretary William Dar, Manong Willie Dar, tungo sa isang food secure and resilient Philippines with prosperous and empowered farmers and fishers. Sa amin pong pasasalamat ulit, hindi po matatapos lagi ito kung walang pasasalamat kay Secretary Martin Andanar sa kanyang grupo sa Radyo TV Malacanang, PTV4, PCOO, Radyo Pilipinas sa pagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon at mailahad itong virtual presser 2 beses sa linggo. Maraming salamat po. At again, please visit our website, da.gov.ph or like our official Facebook page, Department of Agriculture. Ako po, muli, si Noel Ocampo Reyes ng Department of Agriculture, spokesperson at Assistant Secretary for Strategic Communications. Magandang hapon po sa ating lahat.